So, ang topic natin for today ay ang tinatawag na low and high resistance liquidity. So, napag-usapan na natin iba't ibang klase ng liquidity, napag-usapan na natin mga POI, yung external and internal. Then it's time for us to study the low and high resistance liquidity. So, itong dalawang to magsisilbing confluences natin kung saan masasabi ba natin magre-reverse na yung market at kung hanggang saan ito aabot or saan yung magiging target natin. So, first, pag-usapan muna natin yung low resistance liquidity. So, this also known as failure swings or engineered liquidity. So, usually naririnig natin kay ICT at other SMC traders pero pare-pareho lang yung mga yan. So, meron tayong dalawang klase ng failure swings. Meron tayong bearish failure swing at meron tayong bullish failure swing. So, masasabi natin bearish yung failure swing natin if a swing high failed to sweep the previous high. So, ano yung tsura nun? Kung for example, meron tayong swing high. Ano yung swing high natin? Ganyan, diba? Triangle. Tapos, itong previous high na to, as nag-form pa siya ng another swing high dito, na-fail niyang i-take out. Basically, meron tayong ganitong formation. Meron tayong parang slant na kung saan hindi ito umabot hanggang dito para makuha yung previous high. Kumbaga nagkaroon lang siya ng bitin. Yan yung tinatawag nating failure swing. So kapag ganito yung style niya, kung saan yung high, hindi na taken out yung previous high, then ito ay tinatawag na bearish failure swing. Meaning, may chance na bumaba pa yung market or most likely bababa pa ang market. Kapag bullish naman, same thing din pero sa swing low. Kapag yung low natin is nag-failed to sweep the previous low, then that is a bullish failure swing. So for example, ganyan tayo. Tapos another swing low pero hindi na niya kinuha tong nasa baba. Then, ito, matatawag natin siyang bullish failure swing. Okay? So, ano itong mga failure swing na to? So, failure swing is usually our target confirmation. So, ano ibig sabihin nun? Bakit sila naging target natin? Kasi, kapag nakita tayo ng ganitong pattern or nakita tayo ng ganitong movement sa market, ang ibig sabihin yan, yung mga nag-short dito sa part na to, yung mga nag-sell, ay hindi na stop out simula nag-swing siya dito. Meaning, kung bumababa pa yung market, lahat ng mga nag-short dito, lahat sila ay nagpa-profit currently. And sa market, hindi pwedeng lahat ng tao or lahat ng trader ay nagpa-profit kasi ang nangyari sa market is trade nga, diba? Ibig sabihin, nagpapalitan ng pera, nagbibigay ng pera, So, kapag lahat nagpa-profit, then, ang mangyayari is makukulangan or magiging imbalance yung market. So, ang gagawin ng market is usually aangat yan para kunin yung mga stop loss ng mga to. Usually, ang gumagawa niyan is smart money bago tuluyang bumaba ulit. O kaya naman, kaya tinawag natin siyang target. Kaya naman siya tinawag na target kasi itong mga yan, kung uptrend yung market, sabihin natin uptrend yung market, tapos ito pullback lang yung mga nangyayari dito, nagkaroon lang siya ng pullback, then most likely, lilipad yan patas hanggang sa kunin na lahat ng mga failure swings na yan. So, lahat ng mga nag-short dito na hindi pa nag-take profit, usually makukuha na ng stop loss. Kaya sabi natin dito, we want to see failure swings on the opposing sides. So, meaning, kung ang market is uptrend, tapos meron tayong FVG dito, tapos nagkaroon tayo ng failure swing dito, ayan, failure swing, then it's a good confirmation na mag-buy dito. Kapag bumili tayo dito, most likely, lilipad yan para kunin itong mga failure swings. Okay? So, yan yung nagiging target confirmation natin na mas masasabi natin magte-trend continuation pa yung market. So, not all failed swings get tagged easily. So, alam naman natin sa market, wala namang 100% strategy dito. Just because meron tayong nakitang low resistance liquidity doesn't mean na makukuhanan siya. For example, ito yung bullish failure swing. Doesn't mean na merong failure swing na ganyan is bababa na yung market, kukunin na niya lahat. Minsan kukuha lang niya ng isa, kukunin niya lang to. Diba? Kukunin niya lang to, tapos aangat na kaagad. Okay? So, it depends on the trend pa rin mga Lodi Cakes. Kung uptrend yung market tapos yung failure swing is nasa baba, then most likely hindi lahat nakukuha. Pwedeng in the future, sabihin natin kung umangat yung market tapos hindi nakuha yung mga failure swing, pwedeng in the future, dun bumagsak yung market para kunin yung mga failure swings na yun.
So, nakadepende pa rin niya kung nasaan na tayo, kung may nakuha na ba internal liquidity or nakuha na external liquidities. So, meron isa pang term na usually maririnig nyo sa akin na yung tinatawag na low resistance liquidity run. So, kapag sinabing low resistance liquidity run or LRLR, no? LRLR, ito yung mga multiple failure swings. Meaning, maraming failure swing ang na-form. For example, uptrend yung market, tapos nagganyan, tapos umangat ulit, nagganyan. Yan. So, meaning, kapag maraming failure swing ang na-form, meron tayong low resistance liquidity run. Ibig sabihin, sobrang bullish ng market, tuluyang itong umangat at walang kumuha sa mga stop loss na mga dito. And usually, kapag meron tayong low resistance liquidity run, doon nagkakaroon ng reversal yung market para bumaba ng todo. Okay? So, tinatawag rin siyang engineered liquidities kasi ang mga smart money, ginagawa talaga nila na walang nakukuhang low para yung mga retail money ay ma-induce or ma-force silang bumili, ma-FOMO sila na kasi nakita nila uptrend yung market. Nag-perform lang siya na swing high, swing low. So, magagawin nila is bibili sila sa mga every swing na yan. Di nila alam is nagtatrap lang yung mga smart money. So, mangyayari is pag nakita na nilang enough na yung mga stop loss dito, yung mga liquidities, then doon nila ibababa yung market to grab all these liquidities. That's why tinawag siyang engineered kasi kasama siya sa algorithm ng market. So, kabaliktaran ko, yung low resistance liquidity is failure swings. Basically, ang high resistance liquidity is successful swing. So, ang high resistance liquidity kadalasan tinatawag itong turtle soup or continuation purge. So, meron tayong dalawa nito. Meron tayong high resistance low, meron tayong high resistance high. So, yung high resistance low, a low that swept a previous low and rejected. So, for example, nagkaroon tayo ng swing low, tapos bumaba, tapos umangat. Then, itong part na to, ito yung tinatawag nating high resistance liquidity. So, basically, high resistance low to. Kapag naman nasa taas, no, pag ganyan, nakuha yung high, then this will be our high resistance high. Now, itong high resistance liquidity mga lods, gusto natin makita ito sa key level or POI natin. For example, sabihin natin, pababa yung market, tapos, nakita natin, nagkaroon ng high resistance liquidity dito na kung saan nakuha niya yung previous low, na-reject, umangat, pero nagkaroon ulit ng high resistance liquidity dito, tapos bumaba. Okay? So, merong mga ganyang scenario na kung saan nakala natin reversal na to, no? Kala natin aangat na yung market, pero hindi, no? So, kailangan nakabase pa rin tayo sa trend and POI. So, HRL or stands for high resistance liquidity is usually our reversal confirmations. Pero syempre, not all HRL means reversal. So, kailangan pa rin nasa key level or POI, tsaka nasa tamang trend pa din tayo. So, usually, yung high resistance liquidity, wala naman itong itsura, na wala naman itong, kumbaga, fractal yung formation ng high resistance liquidity. Usually, nangyayari is, kung meron tayong swing low, tapos bumaba siya, pero nangyari is hindi nag-candle body close, nagkaroon lang ng weak rejections, tapos umangat, then yun yung tinatawag natin high resistance liquidity. Meron naman mga times na kung saan same thing, natamaan, pero nag-candle body close, pero yung next candle niya nag-bullish. So, masasabi pa rin natin HRL yun. Okay? So, depende pa rin talaga kung nasaan yung time frame, nasaan yung trend, and kung nasa POI ba yung nag-form yung HRL. Okay? So, tinatawag din itong smart money reversal. No? So, every time na meron ganito, tinatawag nila itong smart money reversal. So, same thing, different terms. So, let's take this GU as an example. So, makikita natin na yung daily time frame anong trend natin. Tayo ay currently uptrend. Okay? So, sa daily time frame, meron tayong shift in market structure dito. Tapos, meron din tayong high resistance liquidity dito. So, nakita nyo yun. Meron tayong high resistance liquidity, no? Yan. Makikita nyo, HRL. So, meaning, itong part na to sa daily time frame is reversal. So, meron tayong high resistance liquidity, meron tayong shift in market structure, then, ang masasabi natin sa market is uptrend. Now, dito sa part na to, kung saan nagkaroon tayo ng impulsive move, then bumaba yung market, tapos, meron tayong malaking FVG dito. Okay, so this will be our FVG bullish on daily time frame.
Now po, hindi tayo dito mag-entry. Ang inano lang natin dito is currently, meron na tayong uptrend move. So, pumunta tayo sa 1 hour time frame. Kung mapapansin natin dito sa 1 hour time frame mga lods, meron tayong buy side liquidity dito. So, itong buy side liquidity na yan ang magiging target natin yan yung magiging target natin kapag umangat yung market. So, masasabi natin bullish tayo kasi yung higher time frame natin is bullish din. So, ano napapansin nyo mga lods? So, bukod sa nasa loob tayo ng FVG daily natin, meron din tayong mga low resistance liquidity runs. So, paano yung nahanap yun? Diba, tinuro ko paano tingnan yung market swing? Diba? So, lahat ng makita nyo market swing na hindi pa natitaken out. For example, ito. Meron tayong market swing dito. Yan. Meron tayong market swing dito. Ayan. Ang gagawin nyo lang is, i-connect the dots nyo lang from here to here. Yan ang ating magiging trend liquidity or ayan, trend liquidity natin yan. So, buburahin nyo yan. Then, meaning, meron tayong low resistance liquidity dito. Titingnan nyo ulit, meron dito. Titingnan nyo dito, meron ulit dito. Dito. Ipa-fast forward ko na lang na. Ayan, kung mapapansin nyo, lahat yan walang nag-sweep. So, meaning this will be our liquidity runs. Hindi ko na pagkoconnect basta ganyanin ko lang. Ayan, masasabi natin na this will be our failure swings. Okay? So, marami nag-short dito, marami nag-sell nang walang natitaken out, walang na-stop out. So, lahat ng nag-sell dito, currently profit sa market. Now, dito kung mapapansin natin, hindi ko na kinuha yung mga nandito kasi nakuha siya, no? From here, ayan na, nakita nyo, nakuha siya. So, basically, meron tayong high resistance liquidity dito. That's why, bumaba yung market. So, just because na meron tayong HRL dito doesn't mean na tuloy-tuloy na yung bababa. Tandaan nyo, yung higher time frame natin is bullish. So, meaning, aangat pa yung market. Now, kung mapapansin nyo dito, meron pa tayong low resistance liquidity dito. Okay? Yan. So, meron din dito. Now, kung mapapansin natin dito, unahin natin, meron tayong market shift structure dito. No? Meron tayong market shift structure. Tapos, currently, nakuha niya yung H1 POY natin, meron tayong FVG, meron tayong order block. Hindi lang yun, anong sabi ko sa inyo. Tingnan nyo yung HRL. Meron tayong swing low dito na nakuha. No? Meron tayong swing low dito na nakuha. Meron din tayong swing low dito na nakuha. So, walang failure swings or wala tayong failure swings dito sa baba. Hindi lang yun. Anong confirmation natin? Kailangan nasa loob ng POY. So, makita natin dito na nasa loob siya ng H1 FVG natin or sa 1 hour time frame FVG tsaka OB. So, napakagandang confirmation, then meron tayong shift in market structure. Now, di ko na pag-usapan paano mag-entry dito, basta pakita ko lang sa inyo kung paano nag-work yung market. Nakita nyo, no? Lumipad na siya, kinuunin niya, ayun. Kunuha na niya lahat ng mga low resistance liquidity dito. Meaning, lahat ng mga nag-short dito, stop out na. Kaya yung mga greedy na retail, kung hindi pa sila nagtitake profit, sila na ngayon ang magiging liquidity targets. Okay ba? Nagme-make sense? So, makikita nyo, ito yung sinasabi ko, meron din tayong bullish failure swing dito. Kumbaga, meron tayong mga stop loss dito, pero kung mapapansin nyo, hindi nakuha netong low na to. Yan yung sinasabi ko na hindi lahat na makita nyong merong failure swing ay kukunin na ng market. Dahil yung daily time frame natin is still uptrend, so nagkaroon na rin ng shift in market structure with HRL sa loob ng POY, it means magre-reverse na yung market at susundan niya yung higher time frame bias natin. So next time, pag bumagsak yung market, ito naman yung magiging next targets nila. Gets nyo? So, hindi lahat kukunin, but just because na meron kayo nakita, kukunin na yan. Hindi ganun yun. So, ganun natin, gagawin natin confluences yung trend, POY, tsaka yung mga high and low resistance liquidity natin. So, dito naman tayo sa GJ, mga lods, para sa bearish example. So, sa GJ, ano napapansin nyo? Meron tayong high resistance liquidity sa daily time frame. So, ano sinisimbolize nito? Meaning, most likely, bababa yung market, which is, bumababa nga. Now, ang trend natin dito sa daily time frame is still uptrend. Okay? So, huwag nyo kakalimutan paano magbasa ng trend, no? Paano magbasa ng market structure. But,
hindi naman tayo mag-entry sa daily time frame. Mag-take advantage tayo sa lower time frame trend. So makikita natin na dahil merong high resistance liquidity, for sure sa lower time frame, downtrend yung market. Kasi kung titingnan din natin, meron tayong, ito yung dealing range natin. Sa dealing range, hindi pa siya umaabot sa 50% Fibonacci natin. Meaning, nasa premium area pa din siya and most likely, magkakaroon ito ng pagbaba para sa discounted area. Dahil uptrend pa yung market, bababa ito to go higher. Gets nyo? So now, kung mapapansin natin dito, meron tayong POY na daily FVG. Okay, so meron tayong bullish FVG dito. Ayan. Ito yung magiging draw on liquidity natin. Kasi tingnan nyo, meron na tayong nakuhang external. Then next target natin is internal. No? Huwag nyo kalimutan yung tinuro natin last lessons. Okay? So, meron tayong external, meron tayong internal. Then, papasok na tayo sa lower time frame. So, 1 hour time frame mga lods, no? Kung mapapansin natin dito, yan, downtrend nga yung market. Now, yung H1 natin is downtrend and papunta siya dito most likely sa FVG daily. And hindi lang yun. Tingnan nyo yung FVG natin dito. Sa 1 hour time frame, itong FVG sa upper range, masasabi nating swing low sa 1 hour time frame. So, basically, yung FVG na to is our sell side liquidity. Gets nyo? So, swing high din to, ay swing low din to, no? Nakita nyo, swing low, swing high, swing low, swing high. So, basically, meron tayong mga trend dito or meron tayong mga stop loss. Tapos, kung makikita nyo din dito, meron tayong low resistance liquidity na na-form. Kita nyo yun? So, masasabi natin na most likely bababa pa talaga yung GJ natin dito sa area na to. Now, kung titingnan natin dito, no, meron tayong current FVG sa part na to. Okay, so meron tayong FVG. Actually, drawing na lang natin ng box kasi nasa 1 hour time frame. Meron tayong FVG dito, tapos bearish, no? Anyways, ayan, nagkaroon tayo ng FVG. Tapos ano yung nangyari sa loob ng FVG mga lods? Anong napapansin nyo? Meron tayo high resistance liquidity, no? Ayan yung market swing. Market swing to, tapos nakuha. Kita nyo, ayan, no? High resistance liquidity. So, itong market's previous swing high, nakuha ng high na to. Now, nasa loob din siya ng FVG, tapos downtrend yung FVG. Ano ibig sabihin yan? Most likely, bababa pa yung market kasi meron din tayong low resistance liquidity dito. Kita nyo? Gaano kagaling yung confluences natin kapag napag-aralan yan. So, meron tayong low resistance liquidity dito. Meron tayong low resistance liquidity dito. Meron din tayong FVG daily sa higher time frame na pwede niyang kunin pababa. Okay? Diba? Nakakagawa tayo ng magandang narrative sa market kapag pinagsasama-sama natin mga confluences na tinuturo ko sa inyo. No? So, ito yung mga napag-aralan ko, pinapasa ko lang sa inyo. Ayan, ang ganda ng mga results kapag sinusundan natin yung confluences natin. No? Ayan, no? Nakita nyo. Tapos, ayun, nag-take profit tayo dito. Nakuha nyo yung SSL. So, nagkaroon na siya ng high resistance liquidity dito. Kapag nag-shift yung structure dito, kung nag-shift man, ayun, nag-shift, then most likely, aangat siya. Okay? So, most likely lang naman mga lods, no? Pero tingnan natin. Ayun, umangat naman siya. Kasi ito yung latest, eh. O, hindi siya tuluyang umangat. Bumaba siya ulit. Kinuha niya naman niya yung LR dito. Okay? So, meron tayong another turtle soup dito, pero downtrend pa yung H1 natin. Kailangan natin makita ng shift in market structure dito. Ang importante is, itong trade na to is nakitaan natin ng potential and tinrade natin. Nakitaan natin ng potential, and sa susunod na makita tayo ng ganitong another setups, alam natin yung gagawin natin. Okay, so pag-aralan nyo lang mahigit itong low resistance and high resistance mga lods kasi sobrang importante nito and laking tulong sa confluences natin kung angat pa ba yung market or bababa.